Talia's POV. Walang hiwalayang mangyayari. Paano si Ate Rebecca? Subok ko sa kanya. No, Talia. Pagtanggin ni Vladimir sa pamamagitan ng mapang-akit niyang boses. Makikipaghiwalay ka dahil meron kang ibang lalaki. Saka hindi ba noon, Talia, napakadesperado mong magpakasal sa akin? Nagkunwari ka pang hindi mo ko kilala na makilala mo ko noon. Kaya naman tutuparin natin ang pagiging desperada mo noon. Mali. Gustong-gusto ko na talagang hiwalayan ka. Sinisira mo na ako, Mr. Vladimir Durarte. Walang ibang dahilan, walang iba. Hanggang panaginip mo na lang mangyayaring kagustuhan mong yan, Talia. Na walang awa nga akong tinanggihan nito. Saka hinawakan ni Vladimir ang aking baba. Alalahanin mo, Talia. Sabi mo, ipinagbubuntis mo anak ko nitong nakalipas na mga taon at sa huli, sinisi mo ko na may kinalaman ako sa pagkamatay ng bastardo mong pinagbubuntis? Ilan ba talagang lalaki nakipaglaro sa Talia? Asawa pa naman kita. Huwag mo nang ikaila. Meron kang ang Romulo at Simon, hindi ba? Ilan bang naging customer mo para mabuntis ka? At napapaisip ako, yung pinagbubuntis mo noon, sa tingin ko hindi mo kilala kung sinong ama ng bata. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nais kong itanggi ang sinasabi ni Vladimir sa akin pero hindi ko magawa. Dahil kapag nagsalita ako, natatakot akong gumunaw ang paninindigan kong pagkatao. Nanginginig ang aking katawan at sa sinabi nito sa akin parang ilang ulit na tinaga ang aking puso. Ang sakit, napakasakit. Hindi ko inaasahan na darating ako sa puntong ang pagkatao ni Vladimir ay makikilala ko ng husto. Sa likod, harap, loob at kinukulo ng kanyang puso. Nakakatawa kasi sa ganun palang paraan niya ako kilala. Napakasama ko pala sa kanyang paningin. Nais kong umiyak ngunit hindi sa harapan ng lalaking ito. Talia, huwag mong subukang magmukhang kawawa sa harapan ko. Ang isang babaeng katulad mo ay nararapat lang na mabulok kung nasaan ka ngayon. Saka talikod na nga si Vladimir at pinanood ko naman itong makalabas sa pinto ng aking silid. Nang sumara ng malakas ang pinto, kaagad na tumulos sa aking pisngi ang pinigilan kong luha kanina. Ngunit hindi nagtagal, muli ako nakaramdam ng pagsusuka at nang sumuka ako. Dugo. Marami na akong dugong nawawala sa araw na ito. Kinabukasan, nagising ako na mabibigat ang lahat ng parte ng aking katawan. Hindi nga ako kaagad nakatulog, pero nang dumating ang puyat na hinihintay ko, hindi ako nagdalawang isip na alisin ang lahat ng bagay na iniisip ko upang makatulog ng maayos. Desidido ako na umalis sa pamamahay ni Vladimir, kaya naman ang susi ng aking silid, iniwan ko na ng tuluyan kay Mrs. Doris. Wala si Vladimir at kahit pinagsabihan nitong mayordoma na hindi ako maaaring lumabas ng bahay. Tinawagan ko si Vladimir sa harapan nito. Wala kang magagawa kung gusto kong umalis na sa bahay na ito, Vladimir. Kung ayaw mong lumala ang bagay na ito, huwag mo ako susubukang pigilan. Dahil sapat ang ebidensya ko upang magsumbong sa Old Master Durarte at malalagot nito ng husto si Ate Rebecca. Babala ko sa kanya, napangisin na lamang ako nang wala siyang magawa sa pananakot nito. Bago ko ibaba ang tawag, narinig kong nagwawala ang demonyo sa kanyang opisina. Sa muli, Mrs. Doris, pangiti ko namang pamamaalam dito. Ilang araw nga ang lumipas na hindi ako kinulit ni Vladimir. Siguro dahil na rin sa pinadala kong voice record kay Ate Rebecca na walang balak si Vladimir na hiwalayan ako. Silang mag-away na dalawa, wag na nila akong damayin. Ang gusto ko lang naman ang magkaroon ng oras para maisalba pang buhay ko. Maisasalba ko lang ang buhay ko kapag lumayo ako sa stress at mawala na nga sa isipan ko ang problemang dinudulot ng dalawa. Maayos kong napalakad ang aking negosyo nang magkapagtagpo kami ni Kuya Simon sa shareholder meeting, kaya nagkaroon na din ako ng pagkakataon na ibalik sa kanya ang puting coat na nabuhusan nga ng tiyaan ni Ate Rebecca. Kuya Simon, bati ko sa kanya at sabay nilahad yung paper bag sa harapan niya. Ngunit ang titig niya sa akin sobrang nag-aalala. Ano ito? Kuha naman niya sa paper bag at nang makita niyang nasa loob, talagang nilaban mo pa talaga to. Ngayon ko lang nga ikaw na ipaglaba, kuya. Masaya naman ako na ginawa ko yan. Saka natapunan ka ng tsaa ay dahil sa akin. Sus naman, Talia, hindi mo kagagawan ni Rebecca. Gusto mo bang tumunganga lang ako habang alam ko naman ang mangyayari? Hindi ko hahayaan na saktan ka ulit ni Rebecca. Na siyang sa sinabi ni Kuya Simon, biglang kumirot ang puso ko. Nangako si Vladimir sa akin noon na aalagaan ako't poprotektahan. Ngunit ang pangakong yun ay para lang bula na naglaho. Ngumiti na lang ako kay Kuya Simon. Kamusta ang pakaramdam mo at anong ginawa sa'yo ni Vladimir? Hindi ka tumawag sa akin.
kaya hindi ako naglakas loob na pumunta sa bahay ni Vladimir. Okay lang ako kuya. Wala namang nangyaring hindi maganda. Ayos lang ako kuya. Bahagyang nahihiya ako kasi nitong nagdaang araw, naisali ko nga ang pangalan ni Kuya Simon sa gulo namin ni Vladimir. Tara na kuya, naghihintay ng ibang stockholder. At kapag usapan pang negosyo na nga kahit si Kuya Simon ay nakafocus din ang isipan tungkol sa pagpapaunlad ng negosyo namin. Pero sa kalagitnaan ng meeting, hindi namin inaasahan na, Ma'am Talia, nasa labas si Mr. Duralte, papunta dito. Isa din siya sa napadalhan ng sulat since isa din siya sa mga stockholder. Ang Old Master Duralte, umiling si Marla. Si Mr. Vladimir Duralte, ang asawa niyo po Ma'am Talia. Napapikit ako. Wala pa nga akong sinabi. Bumukas ang pinto at sa pagbukas din ng aking mga mata, kaagad na tumama ang paningin ko kay Vladimir. Napangisi ito sa kanilahad nga ni Marla ang kanyang uupuan. Na biglang lumapit si Vladimir sa katabi ko. May binulong dito at instantly ibinigay ang upuan para sa kanya. Natutuwa ako Talia na maganda ang pagpapatakbo mo ng iyong maliit na negosyo. Bati nito sa akin ang magagawa ko sa ginagawa ngayon ni Vladimir ang hindi nga ito pansinin at ipagpatuloy ang pagpupulong. Hindi magandang paningin na tinatapon niya kay Kuya Simon kahit na sa mga nakikisosyong mga lalaki. Nang tingnan kong sinulat ni Vladimir sa kanyang papel, mga pangalan nito, hindi ito maganda. Ano ang kanyang binabalak? Kaya naman kinuha ko ang papel. Mr. Vladimir Duralte, hindi niyo na kailangan mag-take down. Maaaring ipadala ng sekretary ko kung ano man ang napag-usapan sa meeting na ito via email. Kaya makinig lamang kayo. Ginusot ko ang papel at binigay ko kay Marla. Napangisi lamang si Vladimir at pagkatapos ng ginawa ko, hindi na ako binitawan ng kanyang titig hanggang sa natapos ang pagpupulong. Sinadya ko na mas maunang lumabas ang lahat ng kasosyo sa negosyong ito. Pero si Vladimir nagmatigas na mantili sa kanyang upuan. Nang kami na lang at ang sekretarya namin ang natitira sa loob. Kayong dalawa, tukoy ni Vladimir kay Secretary Philip at Marla. Labas. Hindi Marla, marami tayong gagawin. Nandito yung mga papeles. Ang sa tingin ko na maaaring lumabas na ngayon ay kayo ni Mr. Vladimir Duralte. Titig ko sa kanyang mga mata. Marami pa kaming gagawin, kaya maluwag na nakabukas ang pinto para sa inyo. Talia, labas. Yun lang ang huli kong masasabi Mr. Vladimir Duralte. At tumalikod na ako para tulungan si Marla. Nakahinga ako nang lumabas ito at napaupo sa upuan. Heist, marami talagang paraan si Vladimir upang magkita kaming dalawa. Kahit iniiwasan ko na nga magkatagpo kaming dalawa. Lunch break at napaunat ako ng aking kamay. Sanay ako umorder ng pagkain na lang. Ngunit ngayon parang gusto kong lumabas at kumain mag-isa. Para naman ma-feel ko na nililibre kong aking sarili sa maayos na restaurant. Napaka-hardworking ko. Kaya deserve ko na libre ang sarili ko. Nagpaalam ako kay Marla. Habang naghihintay ng elevator, napascroll na ako sa phone ko kung saan magandang kumain. Namiss kong sarili ko na ganito. Malayong malayo sa taliyang palaging kasama sa Vladimir. Ngunit nang bumukas ang elevator, ang sumalubong sa aking paningin ay si Kuya Simon. Ngumiti ito sa akin at ngumiti din ako. Bago pa man sumarang elevator, pumasok na ako dahil parang walang plano si Kuya Simon na lumabas. Sa tingin ko sa labas kakakain ng lunch mo. Ewan kung bakit nailang si Kuya Simon magtanong sa akin dahil ilang segundo din kami hindi umimik. Nahihiya din ako, napatango ako. Parang deserve ko naman na yayain ang sarili ko na kumain sa labas. Hayaan mo na akong manlibre sa'yo dahil napakagaling na kapatid kong ito. Hindi kita dadalhin sa fast food chain kung hindi sa alam kong mas ikaka-deserve mo. Kuya, angal ko. Ako na lang ang manlilibre since ako naman ditong boss. Let be Talia, tanggi ni Kuya Simon. No, kaya parang wala naman akong magagawa sa pagiging determinado na ilibre nga ako ni Kuya Simon. Sumama ako sa kanya at nasa harapan kami ng isang restaurant na medyo may kalayuan nga sa syudad. Napapaligiran ito ng mga puno kaya napaka-presko ng lugar. Tingin pa lang sa tindahan parang napaka-class nito at mamahaling putahe ang inilalapag sa mesa. Kuya, sa fast food na lang tayo kumain. Pero hinuli nito ang kamay ko at hinilan na ako papasok sa loob. Kaagad kaming binati ng ilang nakahani na chef at kilala nila si Kuya Simon. Nagulat nga ako. Kilala ka dito kuya? Mas kilala dito ang asawa mo. Sagot niya na malayong malayo sa tanong ko. Teka, ni minsan ba hindi ka dinala ni Vladimir dito? Napailing ako. Siguro nung first date namin bilang mag-fiancé sana, yung hindi ko sinipot.
Napangisi si Kuya Simon. Hinila nitong upuan para sa akin at siya namang pinaghila ng upuan ng isang waiter. Inilapag nilang menu sa harapan namin at nang makita ko walang presyo, ngunit halatang mamahalin talaga dito. Nahihiya tuloy ako kung ano ang kakainin ko. Lahat naman masasarap, lalo na yung fruit salad. Nakapili ka na ba, Talia? Napangiti ako kay Kuya. Bahagya akong lumapit. Kuya, ano ang sa tingin mong mura lang dito? Napangiti si Kuya Simon sa tanong ko. Lahat ng pagkain dito makakabuti sa'yo, Talia. Kaya mamili ka. Natural lahat ng dishes nila dito. Ang layo na naman ang sagot ni Kuya sa akin. Talaga bang gusto niya akong mamili? Kaya naman ang tawagin na ni Kuya Simon ng waitress. Mahabang pangalan po tayong sinabi ni Kuya. Kaya nang harapin ako ng waiter, kagaya din ng kay Kuya. Sa kahitong 4 season salad. Napatango si Kuya Simon at inulit ng waiter ang order namin. Ngunit hindi ko na narinig nang bumukas ang pinto ulit at sabay-sabay na bumati ang mga chef sa may pinto. Parang isang prinsipe na naglakad at sa kanyang bisig ay si Ate Rebecca. Bahagyan natigilan din si Vladimir na makita ako nito. Ang titig na binigay nito sa akin para bang bubutasin ako. Ako na ang sumuko at kasabay na kinuha kong baso ng tubig at napainom ako. Nandito pala kayong dalawa. Ano to, date? Bati sa amin ni Ate Rebecca. Huwag niyong sabihin na sibling date lang kasi hindi naman kayo magkapatid. Panunuya ulit nito. Ngumiti ako sa kanya ng peke habang si Kuya Simon napaismid. Talia, hindi ko inaasahan na dadali ng asawa mo ditong kanyang walang hiyang kabit. Na parang gustong makipag-usap sa akin ni Kuya Simon kaya nagkatitigan kaming dalawa. Ngumiti ako at sumang-ayon sa pamamagitan ng pagtango. Ano ka ba, Kuya Simon? Deserve ng mga kabit na ma-feel sila na ang legal. Kasi natural sa kanilang mga walang hiya. Biglang nabitawan ni Rebecca ang kamay ni Vladimir. Lumapit kay Kuya Simon at hinilang kamay nito. Teka naman, Kuya Simon, ang unfair naman ang pakikitungo mo sa akin kaysa kay Talia. Hindi tayo magkakapatid pero ang turing mo kay Talia, parang lampas na sa pagiging kapatid. May relasyon ba kayong dalawa? Hindi ko alam kung anong isasagot ni Kuya Simon kay Ate Rebecca. Parang nahuli kami ng lambat nito. Si Vladimir kumakatitig sa akin, tinutunaw na ako nito ng tuluyan. Pero hinila nitong upuan sa aking tabi at naupo ito. Such a great opportunity na makasalo ko magkakapatid. Kuya Simon, galit ka pa rin ba sa akin dahil nasabuyan kita ng tsaa? Pasensya na. Si Talia kasi iniinis na naman ako sa oras na yun. Wala naman sana akong intensyon kaya lang hindi mo ako madadala sa pinagsasabi mo, Rebecca. Nakita kong lahat. Narinig ko mga paratang na sinabi mo kay Talia. Hindi ako bingi at bulag. Wag na wag mong subukan na patawanin ako. Parati mo naman talagang tinatangkang saktan si Talia, hindi ba? Sa sinabi ni Kuya, tingnan na lang natin kung makakaramdam ba ng hiyang isang katulad ni Ate Rebecca. Pero nanaig pa rin ang mukha niyang inosente, ngunit may mali sa kanyang pilit na ngiti. Alam kong tumubo na naman ang sungay niya. Ngunit kailangan niya itong kontrolin sa harapan ni Vladimir. Kuya naman, wag mo ako matawag-tawag na kuya. Kaya naman si Rebecca lumapit kay Vladimir na tila ba hindi pinansin ang tensyon na nangyari sa pagitan nila ni Kuya Simon. Vladimir, parang nawalan ako ng gana, ani ni Ate Rebecca. Rebecca, hindi ba sinabi mo kanina na nagugutom ka at dito mo gustong kumain? Sinunod kita, maupo ka. Siguro hinintay pa ni Rebecca na ipaghila siya ng upuan ni Vladimir, ngunit nanatili siyang nakatayo kaya naman para hindi mapansin ang kahihiyan. Vladimir naman, sa tingin ko kasi hindi ito magandang idea na makisalo tayo sa kanila. Mukhang hindi matutuwa si Talia, kaya umangat ang paningin ko kay Ate Rebecca. Ayos lang naman sa akin since kasama ka ng asawa ko at naupo na siya sa aking tabi. Bakit hindi ka maupo dakilang kabit? Talia! Saway sa akin ni Ate Rebecca na may pandidilat ng mata. Yung paningin na hindi makikita ni Vladimir. Ngumiti lang ako sa kanya. Kahit paano nakakatanda pa rin ako sa'yo. Nasaan ang respeto mo? Oops, sa pagkakaalam ko kasing edad ko lang anak ni Mrs. Rosa Buenavista. Kaya Miss Rebecca Buenavista, magkasing gulang lang tayong dalawa. Siyempre naman ang nakakatanda lang sa ating dalawa, yung itsura mo. Pilit na nilalabas na aking bibig para tuluyan ngang ipakita ni Ate Rebecca ang kanyang tunay na kulay. Pero magaling talaga siya. Masama pa ako ang magmumukhang masama sa nangyayari. Maupo ka na, Rebecca. Huwag mo nang pansinin si Talia. Sino naman siya para pag-aksayan mo ng oras? Sagip ni Vladimir sa kanya. Kitams, ako nga nagiging masama. Fine, inaamin ko din naman. Wala akong respeto sa nakakatandang itsura ng kabit niya. Saka oo nga pala, sino nga ba talaga ako?
Wala naman talaga ako para kay Vladimir simula pa lang. Naupo si Ate Rebecca sa tabi ni Kuya Simon at sa aking tabi si Vladimir. Dumating ang order namin ni Kuya Simon at mas mauuna kaming kumain. Kasi nais ko na din naman talagang umalis sa lalong madaling panahon. Nakakawalang gana ngang kumain kahit masarap nga ang nasa aking harapan. Medyo nagmamadali ako Kuya Simon kaya kakain ako kaagad. Sasabayan na kita since magkasama naman tayong pumunta dito. Sure. Wala din ako sasakyan pabalik sa butik ko. Kaya sinabayan nga ako ni Kuya Simon na kumain ng tahimik at medyo mabilis habang yung dalawa nananahimik nga at ang maririnig ko, buntong hininga ni Vladimir. Naiinis siya sa kanyang nakikita. Matagal pa bang order namin? Ngayon na kayo natagalan sa pag-serve. Angal ni Vladimir sa ilang waitress na nakatayo. Kaya naman, maya-maya lang dumating ng order nila. Kahit nais kong tapusin ang aking kinakain, kailangan ko nang umalis. Tapos na ako. Pahayag ko kay Kuya Simon, ngunit halatang hindi pa tapos kumain si Kuya at nawala ko yung essence na namnamin yung pagkain. Pero si Kuya alam niya na hindi ako komportable. Willing siya na suportahan ako. Let's go? No. Nang susubukan ko ng tumayo pero hinila ko pa upo ni Vladimir. Ayan pa lang ang paborito mong dessert. Aalis ka na kaagad. Napakarong timing nga naman ang pagdating ng dessert pero hindi ako nagpapigil ng maaari niyo bang ibalot? Sa office ko na lang ipagpapatuloy kainin yan. Yes ma'am. Sagot naman ng waitress at ako naupo ulit sa tabi ni Vladimir habang hinihintay yung salad. Ngunit matagal itong dumating. Bakit? Since akala nila kasama natin sila, ibibigay sa yung take-out mo kapag tapos na silang kumain. Si Kuya Simon na masama ang titig kay Vladimir. Sa sinabi niya, naipaliwanag ang ngisi ni Vladimir. Kung ako sa Italia, kainin mo na lang itong dessert na sa tingin ko magugustuhan mo. Isang sherbet glass ang inabante ni Vladimir sa harapan ko. Umiling ako kaagad. Saka ngumiti ng pagkatamis-tamis. Salamat na lang pero wala akong gana. Lalo na kung ang pagkain na ito'y para sana sa kabit mo. Paano naman ako gaganahan kung kakainin ko yan sa harapan ni Ate Rebecca? Nagbagong mukha ni Ate Rebecca nang binanggit ko ng malinaw ang kanyang pangalan. Yun kung nagsisimula ka na naman ng gulo, Talia, si Vladimir. Ngumiti ako sa kanya. Bakit ko naman gagawin ang bagay na yan? Inalok mo sa akin ng pagkain, kaya masaya na ako, pero makita ang kabit mo, hindi. Ngunit masaya ako na nakasalo ka ngayon. Akala ko nga dala mo na yung divorce papers na inaasahan ko. Alam ko hindi lang si Rebecca ang iniinis ko, pati na rin si Vladimir ay damay dito. Kung hindi niya ako rerespetuhin ang pananahimik ko, hindi ko din rerespetuhin ang presensya niya, lalo na kasama nito ang ahas niyang kabit. Pero salamat sa kabaitan mo talaga, Mr. Duralde. Kung maaari, focus ka lang sa pagkain nang makaalis na kami ni Kuya Simon. Ngunit, nabitawan ni Vladimir ang kanyang tinidor at kutsara. Parang wala na siyang gana. Hindi rin alam ni Ate Rebecca ang kanyang gagawin at kung paano makasingit sa usapan namin ng asawa ko. Ngunit sinanyasan ni Vladimir ang waitress. Lumapit naman ito sa kanya at sinabing ibigay na sa akin yung take-out ko. Pero nais ko pang kumain, Vladimir, angal ni Rebecca. You can. Sasamahan ka naman ni Simon. Ihahatid ko si Talia sa butik niya na ikinagulat ko sa aking narinig. Pero Vladimir, nangako ka na sasamahan mo ako mag-shopping, hindi ba? Tss, pwede mo muna akong hintayin dito. At kinuha ni Vladimir ang kamay ko. Tara na. Naman Vladimir, ayos lang ako. Kaya kong pumunta ng mag-isa sa butik ng case na nagsiselos ka kay Kuya Simon. Relax at focus ka lang sa kabit mo. Kung yung Taliyang nais mo maghatid sa'yo ay ibang lalaki at hindi mo asawa, ganyan ka pa talaga kalande. Panunuyan ni Vladimir na mas sinigpitan pa nitong hawak sa aking kamay. Kaya naman wala na akong nagawa kung hindi sumang-ayon sa nais nito. Nagpaalam na lamang ako kay Kuya Simon at ang mukha naman ni Ate Rebecca hindi maiguhit ang pagkainis. Sumakay nga ako sa sasakyan ni Vladimir. Tahimik ang buong biyahe pupunta sa aking butik. Maraming salamat Mr. Vladimir Duralde sa paghatid sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi man lang ako lumingon at bubuksan ko na sanang pinto na biglang hinila niyang kamay ko paharap sa kanya. At sa oras na magkatitigan kaming ulit, ang sasabihin niya sa akin parang nakalimutan ito. Vladimir, may mga empleyado ko at kailangan ko nang lumabas. Gising ko sa kanya, kaya lang imbis na pakawalan ako nito, lalo niyang hinigpitan ang hawak nito sa aking kamay. Talia, hinatid kita para balaan ka, na huwag mo ulit sa aking ipapakita na malapit malambing at maayos kayong magkasama ni Simon kaysa sa ating dalawa. Alam mo Vladimir, parang gusto kong tumawa sa sinabi mo. Bakit? Anong mali doon? Naiinggit ka? Ganito tayong dalawa at sa naalala ko,
Nagkaganito tayo dahil mas pinaniwalaan mong kalandian ng kabit mo. Lalong hinigpitan itong hawak sa pulso ko at parang hindi na nga makadaloy ng maayos ang dugo ko sa aking kamay. Saka bakit? Inosente akong humarap at sinadya ko na maging matamis ang boses ko sa kanyang pandinig. Ganti ng isang aping asawa sa harapan ng kabit kanina. Ikaw ngang asawa ko, Vladimir. Pero parang wala ka namang problemang makipagyakapan at makipaglambingan sa ibang babae sa kalye pagdating sa akin. Kaya bakit hindi ako pwedeng kumain kasama ng kapatid ko? O ibang lalaki kung yun ang nakikita mo kay Kuya Simon? Dahil sa sinabi ko, mas lalo akong hinila ng malapitan ni Vladimir sa kanya. Ngunit nawala na naman ito sa kanyang pagkatao na parang natulala nang makita ng malapitan ang pagmumukha ko. Sa simple kong ang ayos at pananalita, nagmumukha nga akong matalino at palaban ngunit inosente. Pero hinawakan ni Vladimir ang baba ko. Talia, sa tingin ko ganito mo inaakit ang mga lalaki na kapaligid sa'yo. Gaya noon, ang pagmumukhang inosente at hindi alam ang nilalabas ng bibig. Ngumiti ako kahit nasasaktan na nga ako ng sobra sa ginagawa nito sa akin. Ikaw ang bahala kung anong gusto mong sabihin at paniwalaan, Mr. Vladimir Duralte. Talia! At tuluyan na ngang sumabog ito. Halos maluluwanan itong kanyang mga mata sa galit. Ngunit hindi mabura sa mukha niyang pagiging magandang lalaki nito. Malamig ang paligid. Pero nang sandaling magalit si Vladimir, parang nais nito maging abo ako sa init na pinaparamdam niya sa akin. Ang mas hindi ko inaasahan, hinila ako ni Vladimir at kaagad na kinagat nito ulit ang aking leeg. Nasasaktan ako. Masakit. Kaya pilit kong tinutulak si Vladimir palayo sa akin. Nagawa ko naman at dali-dali akong lumabas sa kanyang sasakyan nang bago pa man ako makatakbo, hinila nitong scarf ko at tuluyan niyang ipinako ang aking kamay sa may dingding. Wala siyang pakialam kung may makakita man sa aming dalawa. Ang nais niyang gawin ito sa akin. Hinawi nitong buhok ko sa bandang leeg ko at napangiti siya nang makita ang bakas ng kanyang ginawa. Masaya ito. Nababaliw ka na, Vladimir. Tama, nababaliw na nga ako, Talia. At mas lalong sasabihin mong nababaliw ako na mula ngayon, hindi ko makitang gumagamit ka ng scarf. Napangiwi ako sa aking narinig. Ano ba ang gusto mo, Vladimir? Natawa ito at nasisiyahan talaga sa kanyang nagawa. Eto ang sasabihin ko, Talia. Di ba noon pinagdarasal mo na maging akin ka? Ibinigay ko na sa'yo. Naging asawa kita. Kaya ibabalik kong tanong na yan sa'yo. Bakit hindi kita pwedeng halikan kung saan ko man nanaisin? Asawa mo ako, hindi ba? Hindi ako makapagsalita. Kahit ano man ang gawin niya sa akin sa harapan ng lahat ng tao, totoo naman na hanggang ngayon, legal na mag-asawa pa rin kami. Bitawan mo na ako, Vladimir. May naghihintay pa sa restaurant sa'yo. Ikaw din. Baka ano na naman ang gawin nun sa kanyang sarili. Ako pang sisisihin niya. At baka pagsisihan mo din ito. Pero sa halip na pakawalan ako, hinila ako ni Vladimir at naramdaman kong mainit na hininga nito sa aking tenga. Itinutulak mo ko sa ibang babae, Talia? Hindi ka ba nalulungkot? Akala ko ba sinabi mo sa akin noon na mahal mo ko? Bakit ngayon nagkakaganito ka na? Pinapakita ko naman sa'yo na mahal kita. Dahil sa sinabi ni Vladimir, biglang pumintig ang aking puso. Maniniwala na sana ako sa kanyang sinasabi kung hindi ko lang nakita na bumaba si Kuya Simon sa kararating pa lang nitong sasakyan. Naloka na. Ginagawa lang niya ito para malaman kung magagalit ba si Kuya Simon kung makita kaming nagkakaganito ng malapit sa isa't isa. Ngunit lumabas naman sa sasakyan ni Kuya Simon si Ate Rebecca. Hindi magandang titig na ipinukol nito sa akin. Pero hindi sana akong sisisihin niya kung hindi si Vladimir Duralte ang may gusto nito. Tinulak ko ng bahagyang si Vladimir at ngumiti ako kay Kuya Simon. At bago pa man ako hawakan pa ni Vladimir, tumakbo na ako papasok sa gusali kung nasaan ang aking butik. Nasa kalagitnaan ako ng pagtatrabaho ko nang mapansin kong nakakuha ng maraming mensaheng phone ko. Binuksan ko ito at halos iba't ibang numero ang ginamit para awayin ako. Inaaway ako dahil sa kaagad na lumaganap na larawang nilalandi ako ng asawa ko. Ano naman? Legal kami mag-asawa ni Vladimir kaya wala sa aking problema. Saka madali namang hulaan kung sinong gumagawa nito at nagiging big deal ang bagay nito, si Ate Rebecca. Ang huli kong binuksan na mensahe galing sa sekretary ng Old Master Duralte. Masama daw ang pakaramdam nito at parang nais akong makita. Tumawag naman ako pabalik at sinabi na aasahan ng Old Master Duralte ang pagbisita ko sa Duralte Manor. Tsak daw may ikakabuti ito ng ama ni Vladimir. Siguro nakikita lang sa akin ng Old Master Duralte ang yumao niyang dating asawa. Ngunit kahit ganoon dapat lang na parati kong ipakita ang pasasalamat ko sa kanya. Bago ako pumunta sa Duralte Manor,
Dumaan muna ako sa tindahan ni Uncle Ali. Masaya naman ako nitong tinanggap bilang customer pero hindi ko inaasahan na marinig dito. Pumunta dito yung kabit ng asawa mo, Talia. Rebecca ang pangalan at dala pa niya ang pinagyayabang nitong anak. Dahil alam ko na hindi magandang dudulot niya sa'yo, hindi ko siya pinaunlakan. Mga kagaya niyang sumisira sa magandang samahan ng mag-asawa. Sana manindigan ka, Talia. Napangiti na lamang ako sa aking narinig. Kaya pala naliligaw si Thomas nung nakaraan dito at napagkamalan pa akong pinadukot ko siya. Kakaiba talaga si Ate Rebecca. Napatunayan ko lang na talagang magagawa niyang gawin ito sa kanyang anak. Maraming salamat po dito, Uncle Ali. Tsak matutuwa po nito si Vladimir sa kang Old Master Duralde. Balita ko hindi na magandang nararamdaman ni Daniel. Napatango ako. Pero kaya niya yon. Ang masamang damo hindi madaling mamatay. Mapait ang sinabi nito ngunit ang mga mata ni Uncle Ali ay meron pa ring pag-aalala. Nagpaalam na ako para hindi nga ako gabihin papunta sa Duralde Manor. Nang dumating ako, sakto lang at maya-maya hapunan na. Si Vladimir kaya pupunta dito? Natural. Sana wag niyang demonyohin ang aking isipan. Pagpasok ko sa may pintuan, kaagad akong binati ng butler at tinanggap nito ang dala kong ubi cake para sa Old Master Duralde saka kay Vladimir. Hinanap ko ang Old Master Duralde pero hindi ko narinig ang sagot nito na makita ko si Ate Rebecca na parang doon niyang kumakain ng ubas na meron pa kasing pabalat at pasubo sa utusan. Kulang na lang ipanguya niya at lulunukin na lamang niya habang si Thomas nakatulog sa may kabilang sofa. Sa totoo lang, hindi ko mapigilang makaramdam ng inggit. Alam ko ganun na din dapat kalaki ang baby ko pero hindi nga ako pinagbigyan ng pagkakataon. Ang pangyayaring yun ay kagagawa ni Ate Rebecca. Wala akong ibang ebidensya bukod sa inamin niyang may kagagawan siya sa nangyari. Hindi naman siya magsasabi ng totoo. Nais ko sanang singilin si Ate Rebecca dahil siya naman ang dumukot sa sarili niyang anak. Pero para ano pa? Gagawa ko ng gulo na hindi ko naman maayos na mapapatunayan ang sinasabi ko. Matinik na kalaban si Ate Rebecca. Kahit na dumaan ako at nakita nga ako nito. Nandito ka pala. Wala man lang bakas na pagkagulat sa kanyang mga mata. Napaismid lamang ako sa kanyang direksyon at nagpatuloy akong pumanhik sa hagdan kung saan ko nga makikita ang Old Master Duralde. Ang pinunta mo ba dito yung matandang uklubin? Pwes wala siya rito. Nanaygang galit na sa Old Master Duralde nang bagitin ang salitang matandang uklubin. Napalingon naman ako kay Ate Rebecca. Ganito siya at parang normal na ipakita ang ugali nito sa tuwing wala namang mahalagang tao sa paligid niya. Lalo na kung ako lang naman ang naririto. Meron ka pa bang respeto na titira sa sarili mo, Rebecca? Bakit ko pa ba naitanong? Halata namang wala ka ni katiting na magandang ugali kung hindi puro pakitang tao lang at magandang palabas sa tuwing may ibang tao. Ang tinatawag mo matandang uklubin ay ang Old Master Duralde ng pamamahin na ito. Ama siya ni Vladimir. Paano mo natatawag ng ganyan siya? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Paano na lang kung marinig ka ng Old Master Duralde? Di tuluyan kang masisipa sa pamamahay na ito? Sus! Singal ni Ate Rebecca at sinulyapan ako nito. Ano naman ang problema kung tawagin ko siyang matandang uklubin? Totoo naman hindi ba, Talia? Bakit? Nasasaktan ba dakilang daughter-in-law? Rebecca, alam mo, Talia, nangyayari ito dahil sa'yo. Masama ang paningin ng matandang uklubin na yun sa akin nang dahil sa'yo. Matagal na sana akong Madam Duralde kung hindi lang humahadlang ang matandang uklubin na yun. Sa bagay, hindi na rin masama dahil inatake siya sa puso at dinala sa ospital. Paano yan, Talia? Parang mawawalan ka na ng supporter. Kawawa ka naman. Malinaw na narinig kong sinabi ni Rebecca. Ngunit, kailangan ko itong ulitin at pagtuunan ng pansin. Hindi ito isang biro. Sandali, inataking Old Master Duralde sa puso at dinala sa ospital? At sa tanong kong iyon, may kung anong sumakit sa akin. Wala na, Talia. Panalo na ako in case may mangyaring masama nga sa matandang uklubin. Tsupi ka na sa buhay namin ni Vladimir. Nasa ang ospital ng Old Master Duralde, Rebecca. Parang lubusan na nag-aalala isa dyan sa kanyang posisyon. Saka, Talia, sino ka naman para malaman kung nasaan siyang ospital? Sino ka ba sa tingin mo? Matatapos ng pagiging Madam Duralde mo, kung ako sa'yo, susuko na ako at ibigay mo sa akin ang nararapat na akin. Nang biglang hinablot ni Ate Rebecca ang kutsilyo sa isang katulong at hinagis ito sa akin direksyon. Nakaiwas naman ako. Napangiti siya. Tumayo at lumapit sa akin na naka-cross arm. Tingnan mo nga ang sarili mo, Talia. Isang dukha na pilit umaakyat ngunit nahihirapan ng husto. Sa tingin kong buhay mo napaka-stressful. Kawawa ka naman.
Nang biglang tinabunan niya ng kanyang kamay ang ilong saka, "Saan ba man ang nagagaling ang mabahong naaamoy ko?" Na hindi nawawalan titig nito sa akin. Yung katulong naman naghahanap kung ano bang naaamoy ni Rebecca. "Ah, ang babaeng ito. Napakabaho." Napangisi ako sa ginagawa ni Ate Rebecca. "Ngayon sabihin mo sa akin, Talia, sino ka para agawin ng lalaki ko? Tingin mo ginawa ni Vladimir ang bagay na yun kanina ay dahil may gusto siya sa'yo? Nagkakamali ka. Laruan ka lang sa paningin niya." Dahil nasa ibaba ko si Ate Rebecca at nakaangat ako ng 2 baitang sagdan, yunukuran ko siya at sa tingin ko akong panalo sa kanya. Malamang ang galit ngayon na ipinapakita ni Ate Rebecca ay dulot ng kahihiyan mula sa ginawa ni Vladimir kaninang tanghali. Natawa ko bigla at hindi ko yun itinago kay Ate Rebecca para mas lalo itong mainis. Bakit ka naman galit na galit ngayon, Rebecca? Kung sa tingin mo naman, nakikipaglaro lang naman sa akin ng asawa ko ng halikan. Bakit ka pa gagastos ng malaking pera para lang utusan ng mangilang-ngilang tao na padalhan ako ng masasamang mensahe? Ibang klase ka talaga, Rebecca. Yan ang masasabi ko sa'yo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Matagal ka na palang walang hiya. Ikaw! Duro ni Ate Rebecca sa akin at namumuo sa kanyang lalamunan ang salitang yun, pero wala nang lumabas na salita sa bibig niya. Panalo na ako, Rebecca. At napagtanto ko baka nga ang pagpunta ko dito ay dahil lang naman sa kagagawan niya. Gumawa siya ng kwento para guluhin ulit ako. Sige, heto at ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag sa mga utusan ng pamilyang Doralte. Para saan naman ito, Rebecca? Para papuntahin ako dito. Ang gumawa na naman ng kadramahan at sisirain ako? Palabas na ikaw ang biktima at ako ang nang-away sa'yo? Sawa na ako, Rebecca. Baka naman may bago kang drama dyan. Laos na kasing pinapakita mo ngayon. Gigil na gigil ang kanyang mga mata, ngunit nagawa niyang ngumisi. Siyempre naman, Talia, importanteng bagay. Nabigla niyang hinablot ang aking kamay at hinila ko palapit sa kanya. Mababagsik ang mga mata ni Ate Rebecca at parang naisa ko nitong kainin ng buo. Sa lagay mo bang yan, Talia? Hindi ka ba natuto't nahihirapan? Kung ako sa'yo, matagal na ako sumuko. Bakit hindi ka nalang lumayo sa amin, Talia? Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na akin lang si Vladimir? Akin! Matalino ka naman para malaman mo kung anong mangyayari sa'yo ngayon kapag inagaw mong lalaki ko. Talagang inari na ni Rebecca ang isang tao na walang kamuwang-muwang si Vladimir. Ako tuloy ang naaawa kay Vladimir. Paano talaga kung tuluyan na mapunta si Vladimir sa isang baliw na kagaya niya? Tsak pagsisisihan ito ng husto ni Vladimir. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka nakulong? Nakalimutan mo na ba kung paano ka dinukot at namatay ang anak mo na tila ba isang sisiw na walang kalaban-laban? Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang tatang Ronaldo mo? Parang nakalimutan mo na nga tungkol sa mga bagay na yan. Saka ipinakita ni Rebecca ang malademonyo niyang ngiti. At sa narinig ko sa kanya, kaagad na bumugso ang lahat na mapapait na alaalang nangyari sa nakaraan. Ikaw, balik ko na sinabi niyang salita kanina. Tumaas ng aking dugo sa kanya at parang hindi ko mapipigilan ang aking sarili na sabunutan siya. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng yun. Hindi ko inaasahan na papatayin mo si Lolo Ronaldo. Sa kailangan, Talia, kasi hindi ko nakasalanan kung minalaman siyang hindi niya dapat nalaman. Kaya hindi inosenteng namatay ang tatang Ronaldo. Binabaan ni Ate Rebecca ang kanyang boses ngunit dinig na nagmamagaling siya ng husto. Pagkatapos ng isang masamang titing na binigay ko sa kanya, bigla ako nitong tinulak at pinulot ang kutsilyo. Ang ngiti niyang malademonyo, lalo pa niyang nilakihan at para siyang baliw na nakatitig sa akin. Sa inaakala kong susugurin niya ako, nagkamali ako. Pinuntahan ni Rebecca ang natutulog nitong anak saka tinutok sa makinis nitong muka ang dulo ng kutsilyo. Sa nakikita ko ngayon, bumilis kaagad ang tibok ng aking puso. Tila ba mas kampante pa ako na sa kanya tinutok ang kutsilyo kaysa sa kanyang anak. Anong gagawin mo, Rebecca? Anak mong tinuturukan mo ng kutsilyo. Nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw, Talia. Sadyang matalino lang. Binalaan na kita. Huwag na huwag mo sa aking aagawin ng lalaki ko. Ngayon curious ako kung paano ka makakatakas dito sa gagawin ko, Talia. Nang tuluyan itong hinawi ng kutsilyo mukha ni Thomas. Nang gawin niya ito, napatakbo naman ako palapit sa kanila, ngunit huli na tuluyan niyang sinugatan ng mukha ng malaanghel niyang anak. Agad nagising si Thomas at tumalingaw-ngaw ang iyak nitong nasaktan siya ng husto. Nababaliw ka na, Rebecca! Kukunin ko sana si Thomas nang bigla akong tinulak ni Rebecca at binitawan ng kutsilyo sa sahig saka niyakap niya si Thomas. Sinabayan niya si Thomas na umiyak at humagulhol. Talia naman, nababaliw ka na!
Paano mo ito nagagawa? Bakit kailangan mo saktan ng anak ko? Ayos na sa akin na kung saktan mo, wag lang ang anak ko. Please lang, wag mong dinadamay dito ang anak ko. Sumigaw si Rebecca na sobrang lakas. Para bang nais nitong kunin na lahat ng atensyon at dahil sa sigaw niya, narindi ako ng husto at sumakit ang aking ulo. Ngunit hindi ako makapaniwala na gagawin talaga ni Rebecca ang saktan ng kanyang anak para ma-frame up ulit ako. Ito palang plano ni Rebecca kung bakit ako pinapunta dito, ang gumawa ng malaking iskandalo sa pangalan ko. Anong nangyayari? Biglang sumulpot si Doktora Carlota at tumakbo sa kinalalagyan ni Rebecca Thomas. Doktora Carlota, ang inyong ampon, sinaktan ng anak ko. Iyak na iyak si Rebecca habang niyayakap ang kanyang anak. Si Thomas ang makakapagsabi kung sino may gawa nito sa kanya, kaya kampante akong tumitig sa kanila. Huwag mo akong inaakusahan, Rebecca. Ikaw ang may gawa niya sa sarili mong anak. Kahit ang isang tigre mabangis ay hindi magagawang atakihin ang sarili nilang inakay. Ikaw, wala kang kwentang ina. Magagawa mo ito dahil sa takot mong hindi nga matuloy ang pangarap mong maging Madam Durarte? Napakasira ulo mo. Ngunit alam ko na hindi rin naman sa akin maniniwala si Doktora Carlota. Magkakampi sila kahit hindi nga sila mag-ina. Pero sa nakikita ko, mas close talaga silang dalawa para silang mga tunay na mag-ina. Napakasama mo, Talia. Napakasama mo. Paano ba nagagang manakit ng bata? Natatarantang sinabi ni Doktora Carlota habang tinitignan ang mukha ni Thomas. O dahil biglang sumulpot si Vladimir sa may pintuan? Ano kayang mangyayari sa bagong drama ni Rebecca? Si Talia na naman kaya ang pagbuntunan ng sisi? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.